Nabalitaan nyo na po ba yung napakagandang performance na ginawa ng isang international master from Philippines na si Mark J. Bacojo sa kakatapos lang po na Russian tournament, Russian Chess Crown na kung saan naglaro din ako. Napakaganda po ng naging laro ni MJ Bacojo kung saan last round may chance pa nga po siyang mag-champion. Aba, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapanayam ito pong si MJ at panoorin niyo po yung interview niya and then li-reviewin natin yung larong sinasabi niyang maganda or pinaka-importante para sa kanya. Enjoy guys. Paano mo magandang intro nito? Walang intro! Bakoho na to! Pusong Ayan guys, nandito po tayo ngayon sa Moscow, Russia. Kakatapos lang po ng isang bigatin tournament. Yung tinatawag po nilang anong pangalan? Puso, naglaro ako, di ko alam pangalan Russian Chess Crown. Bigatin tournament dito sa Russia at syempre, as usual, naglaro po ako. Nagkalat. Pero may isang Pilipino nagpakitang gilas, MJ Bacojo. Nakakuha po ng Grandmaster Norm. Anong feeling ba? Normal lang naman. Normal lang. Normal lang. Sa atin, normal lang matalo eh. Anyway, siya po ay naka third place. Ito po yung kanyang trophy. Lupit yung trophy ni Brad Pitt. Ito po yung niya. Pakita natin yung Brad. Kita nyo yan? Lupit ko talaga, Brad medal mo, Brad. Ayan nakakadagdag pogi yan Ayos na ayos. Ang gusto ko malaman, MJ, kasi ako naglaro din ako. Nakita mo naman, after 5 years, nagkalat. Gusto ko malaman, anong ginawa mong preparasyon para sa tournament na to? Actually, coach, to be honest with you, nagpahinga lang talaga ako dito in this tournament. Pusang ka in English mo Teka lang lalaban ako Really? Yes! Parang nagpahinga. Hindi ako masyado nag-put ng pressure sa games. Pero, and konting silip lang sa kalaban tapos play naturally lang. Ito kasi as a professional chess player, every round, talagang nag-prepare ka sa kalaban mo. Titingnan mo yung tira. Hindi mo masyadong... silip-silip na ng games ko ano yung style nila. Kung may na sila sa endgame, endgame na tayo. Sige, palit-palit na. Hindi ko kasi kabisado playing style mo, Brad. Kamusta yung opening? Sa opening, anong mga choices ng opening mo pag pipili ka pag nagpe-prepare? Opening? Oo. Bala na. Filipino style, bala. Filipino style lang. Anyway, ano ngayon yung feeling? Kasi nakakuha po siya ng Grandmaster Norm. Ito po yung mga tinalo nyo. So, Grandmaster Norm. Ito ba una, Brad? My first Grandmaster. First Grandmaster. Pusong lang yan. Anong highest rating mo na na-achieve sa... kasi kailangan 20, live feed, 2397 lang. Hanggang ngayon, 2397 ka ngayon. No, medyo last year pa yun, last year. Ilang plus mo, Brad, sa tournament natin? 85.8. Plus 85 rating points. By the way, proud din pala ako sa sarili ko kasi nag-plus din ako dito. Plus 2. Pwede na rin, coach, kasi K10 Pwede na. Anyway, syempre, nanalo ka. Congratulations. May mga gusto ka bang pasalamatan or sabihin? Okay, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa aking parents na patuloy na sa kanilang pagsusuporta. By the way, minessage ako ni mama mo Nahanap ka naman unang araw. Shoutout kay Tita. Sige, and then, maraming salamat po sa ating federation dahil kung wala po sila, hindi po kami matutuloy dito. And then, of course, more importantly din sa FEU Chess Team, Sir Jay, Ma'am Janelle, kay Sir Lax, and then kay Ma'am Enrica po. Thank you po sa inyong suporta. Baka may nakalimutan pa, girlfriend mo. Hayaan mo yun. Ano ngayon? Ano yung future plan mo, Brad? Kasi GM Norm yan Malamang titirahin mo na maging GM yan. Anong mga susunod na torneo? Meron na? Wala pa. Wala pa Pero, Battle of Grandmaster, kasali ka ba? Ayun, ang susunod po siguro na laban, Battle of GMs. Then, I'm aiming na makapasok sa Olympiad. Sa Olympiad. Kasi malaki din chance makatulong dun Tapos malalakas ka laban Anyway, congratulations kay MJ Mark J. Bacojo. Tama ba?
Alam mo lang kasi yung Bacoho eh. Alright. Andito din pala si Jomel, oh. Andyan saka si Beans, mga Pilipin. Kaso, nakakaubad eh. Lalaki na katawan eh. Woo! Kaya yan natin, eto pa pala, bago tayo magpaalam, Brad. Anong favorite game mo? Kasi hindi naman pwedeng interview lang eh. I-analyze ko yan eh. Siguro yung nag-decide talaga nung ano ko dito. Yung factor talaga, I think, yung penultimate round. Kasi yun ang nagpa-GM norm talaga sa akin. Okay. Analyze ko yun. Anong key move mo dun? Kasi para hindi ako magkamali. Siguro, para sa akin, yung bluff ko na Knight F4 kasi mukhang wala lang eh. Knight F4, black pa tama mo ah. Kasi alam ko namang wala siyang pero mukhang nakakatakot eh. Okay. Anyway, i-analyze ko yun. Abangan nyo po. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming pong salamat sa inyong lahat. So, tapos lang ng, actually, rapid eh. Naglaro din kami rapid eh. Kakak din. Ano nangyari? Pero nag-top 10, top 15 ka, no? Hindi siya, lang ako 7 out of 9. 7 out of 9. Ako 6 nga lang ako out of 9 eh. Anyway, maraming pong salamat. Hanggang dito lang tayo mga kabiyahe. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. God bless guys. Bye-bye. Thank you, Brad. Bye-bye. Yun po yung naging interview ko kay MJ Bacoho. Actually, ano na yan eh. Parang 2 araw na po yan after niyang manalo. Dahil naglaro pa po kami ng rapid event. Nasa Russia pa rin kami niyan. Anyway, natuwa ako sa sagot niya eh. Na nung tinanong ko siya, sabi ko, paano ka nagpe-prepare? Anong ginawa mong paghahanda? Wala lang, relax lang. Relax lang. Sabi nga namin, joke lang namin, Filipino style. Ang ginagawa kasi ng karamihang Pilipino, hindi po lahat, iba-iba ng style eh. Pero marami pong Pilipino, ang ginagawa sa tournament, talagang more on relax. Huwag mo masyadong pressure rin yung sarili mo. Tamang relax ka lang, enjoy mo lang. Yun yung karamihang ginagawa ng Pilipino. Kasi ang common na nakikita ko sa mga other players, talagang todo prepare, todo silip. Talagang fully focus. Pero si MJ, relax lang. Huwag mo masyadong pressure yung sarili mo. Anyway, nung sinabi niyang di naman sila naghahanda, hindi naman talaga totoo yun. Ang totoo dyan, naghanda sila hindi lang during the tournament. Naghahanda yung mga yan before pa ng tournament kasi laro sila ng laro and they actively playing. Doon sila nagpe-prepare na ng opening. Doon sila nag-solve ng mga puzzle. So basically, ready na sila pagdating doon. Kaya ang ginagawa niya, konting silip-silip na lang sa kalaban, no? So ang galing nga ng plano niya eh. Tingnan niya lang daw kung mahina sa endgame natin. Pag medyo mahina sa mga magugulong linya, doon tayo sa magulong linya. Yun talaga ginagawa eh. Ako naman, nung nandun ako, ang ginawa ko, kasi may estudyante ako na kung saan pine-prepare ko, pinaghahanda muna. Tapos, pag nagkakaroon ako ng free time, doon naman ako bumabawi. Doon ako nagre-review ng sarili ko para kahit papano, hindi ako mga mote. Yun nga lang nakakapagod. Kaya ang inabot, ubos. Anyway, abangan nyo po Babawi ako. Babangon ako at magpapadurog muli. Yun ang gagawin natin. So, I'm planning to play more tournaments na pag may time. Kasi kailangan talaga ng warm-up. Para kahit papano, tingnan natin kung matanda na ba talaga o kailangan na mag-quit. Ang goal ko po is makakuha po ng International Master title at least. By the way, sa mga hindi po nakakaalam, na-reach ko na po yung 2400 rating before. 24 plus po ako dati nung aktibo po ako. Meron na po akong IM norm kaya lang kulang pa po ng 2. So, yun yung target ko. Tingnan natin kung ano mangyayari. Anyway, tama na po sa ganung usapan. Puntahan natin yung laro ni MJ Bacoho na sinasabi niyang pinaka-importante para sa kanya. Ito po yung laban niya sa round number 9 kay Stanislav Bokrib. Ayan. Ang aking pong pagkakaalam, siya po ay isang FIDE master pero 2400 ang rating. Puti po si Bokrib dito, itim naman si MJ. Anong nangyari? Eto na. So, nag-D4 po yan na sinagot ni MJ ng knight to F6 na tinirahan naman po ng C4, tapos E6, nag-knight sa F3, and then nag-D5. Ngayon, pag nag-G3 yan, hindi nag-G3, nag-knight F3. Pag nag-G3 kasi, yan po yung tinatawag nilang katalan. So, nag-knight to C3 lang po na sinagot ng bishop to E7, nagtira po ng bishop F4, and then kinaslingan lang ni MJ. So, ito po yung tinatawag nilang Queen's Gambit decline, 3 knights, Harwich attack. Ayun. 3 knights kasi may 3 kabayong dinevelop. Tinirahan po yan ng E3 para makalabas naman po itong bishop na sinagot po ng B6 ni MJ. Fianchetto defense ang gagawin. Ayan, no? Tinirahan po yan ng bishop D3 develop. Kinapture na.
Balik ko lang po ng konti. Ayan. Bakit po biglang tinakes? Bakit ganun yung timing? Kina-capture po yan pag gumalaw na to para sayang isang tira. Kasi kung kainin mo yan agad ngayon, pre-development. Ayan. Ngayon, yun na nga. O, tapos saka kinapture takes. Ngayon, bakit kinakapture? Para po pagka bishop b7, gamit agad. Yung iba po kasi, pag hindi mo kinapture sila, tumitakes, tas nahaharangan eh. Yun po yung nangyayari. Kaya kinapture niya na. Anyway, nag-queen to e2 muna yan. Hindi nag-castling agad, no? Queen to e2. Alam niyo kung bakit? Ayaw niya mapalit-palit siguro yung pyesa. Oh. Ngayon kasi pag nagtira ka po ng c5, titirahan ka ng rook d1. Nag-knight to d7, ayun na nga, nag-rook to d1. Pag rook to d1, nag-knight d5 po si Bacoho. Ngayon, tinitingnan ko to para sa inyong knight to d5 eh. Kasi, pwede pong tikman yan eh. Let's say, pagka takes, tapos ikaw po ay magpo-pawn takes, and then, tatakbo yung bishop mo, naharangan. Di ba sabi ko kanina, pangit harangan? Pero nung ina-analyze ko na po itong mabuti, ibalik lang po natin, tama yung aking pagkakaintindi. Ang tirada po kasing queen e2, aside from allowing rook d1, gusto niya din pong mag-ipor. At pag naka-ipor po siya, napakalakas po na kanyang sentro. Kaya tingin ko po, ang ginawa po ni MJ na knight to d5, aside from attacking the bishop, pine-prevent niya po yung makapag-ipor agad. Kaya kung magkakainin mo, ayun. Ngayon, ang ginawa po dito ng kalaban ni MJ, kabigla-biglang castling. Ayun, pero second best mo po yan. Ha? Ang best mo po capturein eh. Anyway, ang castling po, magtataka kayo kasi binibigay po yung bishop po. Siyempre, kinapture ni MJ, binawi, and then nag-knight to f6. O, di ba? Ayaw niyang ipatulak. Kasi pag naitulak, lalakas eh, mabubuksan yung file. Anyway, pagkatira po ng knight f6, tumalon yung kabayo. Ayan na. Nakikita ko na bakit binigay yung f4 eh. Siguro kahit pa paano, may mga ganong idea, tas lalakas yung kabayo dito kahit makapag c5 ka pa later on. Anyway, ang ginawa po is nag-knight to d5 pa rin sa MJ. Ang kagandahan ngayon, pag kinapture mo, takes, ayan no, buhay, di ba? Hindi na lock. Nag G3 lang yan. Teka lang. Ako medyo naalangan sa G3 niya eh. Kasi nakakatakot yung open file. Tumira po ng bishop D6. Ito pong si MJ na sinagot lang po ng knight to E4 hitting the bishop. Tapos F6 lang. Oh. Yun. Medyo gugulo na. Kasi ang F6 parang nakakatakot itira sa unang tingin. Sa kadahilanan na mawiwikan po ito. Ayan o. Pero tinira lang ni MJ na paatras and then queen to d7 to defend that pawn. Tapos nag-rook to e1. Ayan na, pinipilahan na. Nag-rook to e8. Ayun, kaya pala inuna to, hindi ito eh. Para yung isa yung pupunta doon. No? Tingin ko po, nakikita ko mga plano ni MJ later on na. Kaya yung torre minintain niya dito. Eh baka siguro gusto niya mamaya king move tapos bubuksan. Tapos ma-open file. Tapos lalakas to. Yan mga plano eh. Tingin ko Anyway, nag-queen lang yan sa H5. Anong idea? Medyo umatake. Na sabi ni MJ, naiilang ako sa'yo, lumayas ka. Bumalik. At pagkabalik, kining mo ban lang. Napakakunat ng approach ni MJ dito. According po sa engine evaluation, this is close to equal. Pagka king to G7, nag-A3 lang. Abay, tinitingnan ko para saan yun eh. Mag-expand ba siya dito? Pine-prevent niya ba to? Pine-prevent niya yung mga yan? Aba, hindi ako sigurado. Si MJ naman, sabi niya, hindi ko din siguro maintindihan yan. Kaya, bibigyan din kita ng palaisipan. Nag-bishop to A8. Actually, kailangan ko tanongin si MJ dyan. Kasi I'm trying to look at the reason eh. Bakit tinira yan? Hindi ko po makita eh. Parang waiting move. Kasi parang nag-waiting move siya. So, waiting move din siya dito. Hindi ako sigurado. Ako naman, hindi ko sigurado kung ano idea, pero sigurado ako may matinding idea siya dyan. Hindi ko lang sure. Bakit kaya? Baka dahil may threat na ganun, mga possible sacrifice, threat yung bishop sa queen, tapos threat pa to. Hindi ako sigurado Anyway, umatras yung bishop eh. Yung pala idea nun, aatras doon. Malamang may chance na lumipat dito. MJ naman nagkunat, talagang natma ko. Oh, nag 8-6 lang. Ang 8-6, ang unang tansya ko, gusto i-F5. Or gusto ito, gusto pa rin ito ituloy para pagkabukas doon, walang talon. Yan yung aking tingin. Pero tumira po yan ng H4 eh. Ang H4 po, i-weekend ito eh, tapos lilipat na ganun eh. Ayan oh. Ang ginawa naman po ni MJ, nag-bishop bumalik lang. Kaya talagang pala isipan sa akin yun. Pero, nung nakita ko tong tirang to, anong pinagkaiba niya compare kanina, wala na po yung bishop dito, pwede na dito. Nakapin yung kabayo.
Sabi ko, oo, iba na to. Pwede na mag-bishop doon. Ang ginawa naman po ng kalaban, umiwas agad sa pin. Yun nga po siguro yung threat ni MJ. Na sinagot po ng A5 lang. Piniprevent ba yung mga ganyan o yung mga talon? O tapos maganda yung dating niya dito. Wala siyang natatabunan na pawn. Ang ginawa po is nag-rook to C1. Na sinagot naman ni MJ ng rook to H8. Pagka rook H8, nag-queen to C2. Aba, anong plano? Kakainin. Tapos kain to. Tingnan natin ha. Ang ginawa po is nag-rook to E7. Yun na nga. Kaya dumipensa. Pagka-depensa po, tumalon yung Yuka Baby. Brilliant move daw. Sabi po ng engine dito. Sinacrifice yung Yuka Baby, guys. Siyempre, inaatake ka. Tapos may threat pa yan dito. Later on, pagka-discovery may ganun. Mapipilita kang tikman. At pagkatikim, binawi lang ng pawn, magtataka bakit ganun. Kasi kulong po pala yung bishop. Kulong yung bishop. Si MJ, kulong pala, igalaw natin yung tore para makatakas na. Kaya kakainin na yan. At pagka-text, ganyan po yung nangyari. Ang ending, close to equal pa rin. May konting kurot po sa white side, pero hindi pa naman ganun kalaki. No? Ngayon, sa puntong ito, ang alam ko medyo mababa na yung oras nila. Less than 10 minutes na lang po dyan sila MJ at yung kalaban niya. So, ang nangyari po, tumira po ng bishop doon, nakakatakot yung dating. Kasi ang idea niya po, bubuksan to Ayan no. Kaya ang ginawa ni MJ, nag-rook to F5 para harangan. Na sinagot po ng queen to E2 ng kalaban. Pagka queen to E2, bakit na ginawa yun? Gagalaw to, may tikim doon. Ayun, kanina kasi yung queen, hindi niya naman matiks yan Kaya ang ginawa ni MJ, rook F8 lang. Para pag gumalaw to, pwedeng tikman yon. So, ang ginawa naman po ng kalaban, nag-bishop to D3 lang. Pagka bishop to D3, nag-queen to E7. Ito pong si MJ, nag-rook to C2 to defend the pawn, and then nag-king H8 lang si MJ. Kinembutan lang ng hari. Yung king H8, medyo hindi daw po maganda inaccuracy. Pero mababa na po ang oras nila dito. Kung hindi po ako nagkakamali, si MJ po is less than 5 minutes na lang. At dito nga po sa parte na ito, pagka-atras niya po ng king, no? Tumira po ng queen to dito, hitting the pawn na dinipensahan ng MJ ng sinasabi niyang parang para sa kanya best move sa larong ito, yung kanyang matinding bluff na knight to F4. Tinawag niya pong matinding bluff yan. Alam niyo kung bakit? Kasi according to him, alam niya wala yan Di ba? Sabi niya sa interview. Hindi ganun kaganda yan Pero tinira niya pa rin. At alam niyo ba nung tinira niya to, tinanong ko siya anong oras. Ang oras niya less than 2 minutes na lang. Yung kalaban mahigit 8 minutes pa. So basically, mababa na yung oras niya. Medyo lamang yung oras sa oras kalaban. Nang bluff na lang siya dito. Kasi actually yung 8 minutes, di na din ganun kataas yun pag galing ka sa standard. So, pakain ko lang yan. Pagkapakain ng kabayo, hindi tiniksan, tumakbo. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo, bakit di kinapture yan? Kasi pag tiniks mo yan, tirahan ka lang ng rook takes F4 At pagka rook takes F4, ang mga tema niya, ganito, kakainin niya to, may pressure siya dito, may check dito. Naku po, talagang nakakatakot. Pero it turns out, wala pala yan. Lamang pa rin daw po ang puti, magdi-D5 lang. Hirap naman makita nun. Di ba kain libre lang? Tapos titirahan ka lang doon ng F3. Talaga? Pagka-capture dito, anong mangyayari? Okay lang kasi Queen C3. Ayun Pagtakbo mo, tirahan ka daw ng Rook E3. Ang hirap makita niyan, promise. Ang hirap makita. Kasi nakakapagtaka Ha? Di libre, di ba? Pero ang hirap makita niyan, Rook takes F3, Rook takes F3. Anong kasunod? Wali na. Tirahan ka ng Queen C7. Ang hirap makita niyan, Grabe yung engine, wag lang kang oras, di mo makikita yan, Di mo makikita yan, wala ka oras. Yung mga ganyan tira. And then, tirahan ka Knight F6. Anong gagawin mo? Siyempre, kainin mo. Libre yan, sir, Libre. Anong pangkakain mo muna? Unahin natin yung tore. Pag tore pinangkain mo, dali yung Reyna. Queen D8. Check. Ayan, Pag hinarang mo yung tore. Balik po natin, Pag kinain mo yan ng Reyna, kinain natin ng Reyna, dali ka naman Queen B8. Kasi bagsak yung Reyna. Pag umarang ka, may rook ganun. Pag dito ka naman, ganun pa rin check, kaharang mo yung queen, dali pa rin yung Reyna. So, ganun po yung mangyayari, pero time pressure po sila dyan. Ang hirap makita ng mga yan, promise. Kaya po ang ginawa, balik po tayo doon, is
hindi kinapture ng kalaban eh. Ang tinira po ng kalaban, bishop to f1. Ayan. So, sabi niyo ni MJ, nakablap ako. Pero actually, bishop f1, number 1 engine move pa rin yan. Ang best move daw dito ng black is rook dito. Pero, alanganin pa rin yun. Ang ginawa po ni MJ is g5 na nag-agresibo pa. Pagkatira po ng G5, kinapture, binawi, and then saka kinain yung knight. Siyempre, libre, na kung saan mali pala yung takes. Ibalik lang po natin dito. Hindi daw magandang capturing yan. Wag mo daw i-takes. Ang gawin mo lang, mga simple queen move dito or dito. Kasi wala naman daw gagawin yan. Tulad nga sinabi ni MJ, bluff lang yan. Pero yung mga tirada dito, yan, yung makakapasok ko na mabibitin ito, yun daw ang mas maganda gawin. Malakas naman yung depensa ng bishop sa mga light score weaknesses eh. Pero yung kalaban ni MJ, kinapture niya. At pagka-capture mali. Kasi pagka-takes ng pawn, ayun, nagkaroon ng mga magagandang atake. Ayan, may mga ganun. Anyway, tinirahan po ng F3. Anong plano? Abay, tatakbo po siya dito na kung saan chinek lang. Pagka-check, tumakbo at dito po, abay, bumaligtad na. Kasi, ang tamang tira, ibalik ko lang po, bishop to G2. Dumipensa ka. Kaso pagtakbo po dito, ubus na pala yan dahil by queen to h4, ito pong si MJ na kung saan only square, tapos napakaganda, only way to continue para lumamang, hindi ito nakita na kalaban, malamang kinapture niya po yung kabayo. Ang ganda ng tira ng capture sa kabayo. Ang problema po nila dito, segundo-segundo na lang si MJ. Wala na pong oras. Anyway, ang tinira po ng kalaban, nag-rook to c3. Ibigay ko lang, bakit hindi po tinakes? Kasi po, pag tinakes niya yan, magkakaroon po ng queen h5. Hindi ka makakatakbo't makakatago. Pag ikaw umangat dito, may check dito. Pag ikaw naman ay bumalik, titirahan ka lang po ng napakasimpleng pamatay queen h2. Ayun, syempre, aangat ka. Diba? Mate-mate. Ayun mangyayari. Balik na natin doon, Kaya nga po ang ginawa ng kalaban, nakita niya yun, nag-rook to c3 defending the pawn para makatakbo. Natinirahan lang po yan ng bishop to d5. By the way, ang best move po, engine move, rook dito. Talagang pinapakain kasi laging may check. Laging ganun. Anyway, bishop d5 is already winning for MJ. Pero tulad nga ng sinabi ko, sobrang time pressure na to. Segundo-segundo na lang. Ang ginawa po niyan, nanakbo. Pumasok yung tori doon. Chumek. Umangat, tumakbo yung king, talagang nananakbo na. Siyempre, kinain yung pawn, so lamang na, 2 pawns up na eh. Anyway, ang ginawa po niya ng gugulo, tumira ng d5 na sinagot ng e5. Tumira po ng king move, nananakbo na lang. Segundo-segundo sila dito. Pinapanood ko po ito live na during that time. Nasa Russia pa ako. Anyway, pumasok doon si MJ para dalihin po yung bishop na sinagot ng queen to c2. At pagka queen to c2 with the threat of taking this, sinagot po ito ni MJ. Wala ng oras, capture lang. Siyempre, check yun, Humarang po yan. Ako po, winning na dito si MJ. Sobrang winning na. Pero ang nangyayari kasi talaga, segundo na lang yung oras ng dalawang player eh. So, napaka-tricky po ng tiradang ito. Kasi kung sakali man, nakainin mo yan, capture na ganon, nakahang ang tore, pero may sundot dito sa ilalim. Nakakatakot. Ngayon dito po, paubos ang oras ni MJ, nagkaroon po siya ng blunder na tira, pero hindi mo masisisi yung tira na to. Chumek po siya. Kasi ang check is, chumek ka na, nakadepensa ka pa. Diba? Ngayon, pag kinapture mo to, libre, diba? Kaso, pagka king A2 pala, pusang galang yan. May depensa pa. Alam niyo kung bakit ano nangyayari? Nakahang ito, diba? Ngayon, pag kinapture mo ito, baka maalangan ka pa kasi kakainin to Tapos may mga ganun Nakakatakot po yung posisyon. Tapos may mga ganun din. Di ba? Yun ang pwedeng gawin. So, ibalik natin. Ang ginawa po ni MJ, number 1 engine move, rook G2. Buti nga nakita niya pa to kahit ang pressure Sabi ng computer dito, equal. Kasi yung kalaban, napakagaling din. Mukha kasing winning na yan. Nung tinitingnan ko to, pusang gala, tapos na to, winning na to. Di ba? 3 po nakalamangan. Tatakbo yung Reyna sa tatakbo. Kahit saan ka tumakbo, mangingisay ka let's say, takbo ka sa ligtas na lugar, queen to c1, di ba? Bishop take to c4, capture ka lang na ganun. This is completely winning dahil may simpleng rook f7 na lang. Harang, depensa, 3 pawn. Pero balik natin doon. Kasi dito mo makikita na yung kalaban ni Bacoho malakas din talaga Kasi nakita pa niya to. Rook to g1. Pusang gala.
Pagka Rook G1, kinabahan ako. Brilliant po ang Rook G1. Pinakain yung Tori. Magaling din talaga yung kalaban ni MJ, no? Nakita yan under time pressure. Anong meron? Libre yan. Libre, pero pag kinapture mo kasi yan, tulad yan ang sinabi ko kanina, Bishop D5, ikaw pa maalangan. Ikaw pa maalangan, biglang safe yung king niya, wala kang check kahit isa dahil nabantayan nito yung diagonal dito. Kahit lang makanampon, ikaw pa maalangan. Anyway, ibalik po natin doon. Ang ginawa po ni MJ, Rook to G5, ayun, dinipensa, number 1 engine move yan, na sinagot ng Bishop takes to D5. Okay, ngayon ang Rook to G5, ang kagandahan niyan, may Rook to C2, only way to continue. At dito po, sabi ng engine, may pagka-equal pa rin. Pero mahirap makita yung tira pag ganitong walang oras ka na. Kasi ang ginawa ng kalaban, kinapture yung G5, which is libre, alam mo, di mo kainin. Ibalik lang natin, no? Ang pinapatira po kasi Rook to G8 daw. Anong meron pagka King F6? O, sa kakainin, di ba halos pareho lang? Hindi. Ang gagawin Rook to F8 lang. Kakaiba, no? Anong meron? Di tatakbo tayo. Pag tumakbo ka, Rook to F7, mapupunta ka sa ibaba. Tapos may capture dito. Ayun po. Nasa ibaba yung king. Kakatakot. Oh, nakakatakot na yan, guys. Kasi baka mamatihin ka na. No? Equal daw yan eh. Oh, itatablang mo lang daw. Check ka lang ng check. Ayan oh. Ngayon, paano pag pumunta dito? Oh, dito siya pumunta. Di ilaliman ka. Baka matalo ka pa. Walang iya. No, baka matalo ka pa. Kasi pag gano'n, capture nun eh. Baka matalo pa. Anyway, ibalik natin doon. No? Ito, sobrang exciting. Ako kinakabahan habang nanulod ako ng live, promise. Kinakabahan ako. Ang ginawa nga po is kinapture. Yun ang mali. Kasi pagka king move doon, of course, lumipensa halos pareho, no? Kaso, hindi niya nakita-idea ng check-check doon dahil nga time pressure, ang gusto niya mangyari dito, halos ganun din eh. Pwede ka ding makaperpetual, ganun-ganun, or ganun-ganun. No? Ang ginawa po, dumipensa. Ayun, nakadepensa si MJ. Hindi ka na maka-check-check, wala ng perpetual. Tumira po ng Rook to G1. Tumira naman po ng E5 lang si MJ. Ayan na, may tatakasan na, may pass pawn pa. At ito po, winning na. Tumira po yan ng check, umangat. Tumira po ng check, umangat na naman. Kumapture lang ng pawn, medyo pinapahirapan pa rin, may threat na ganon. Tinirahan po ng queen lang doon. Bakit? Kakainin ito eh. Tumira po yan ng rook laang doon, na kung saan sinagot na MJ ng rook to C5. Ayan, no? Kasi gustong sapulin eh. Pagka rook to C5, umatras. At pagka-atras, MJ, tumakbo lang. Pagtakbo, nag-atake dito, binibigyan ng pressure, sabi ni MJ, ang gulo mo, sir. Nahihirapan na ako sa'yo. Kaya, capturing ko na yan para wala nang makulit. Ayan ang nangyayari. And there you go, dalawang pass po nakapin pa to. So, kung may move tulak, ayan na po ang nangyayari. Wali. Maubusan ng check yan. Ayan ayan mga typical. Tapos tulak na naman. Ganyan mangyayari yan. Dalawang pass po yan eh. Tulak na naman. Hindi mo naman mamati yan eh. Check at doon na po nag-resign. Grabe ka-exciting ng laban na to. Sobrang exciting. Alam niyo, bumilib ako kay MJ. At the same time, bumilib ako sa kalaban niya. Nakakita ng mga tiradang maganda. Under time pressure, no? Losing na eh. Nablab na siya ni MJ pero hindi pa rin basta-basta bumigay eh. Pero si MJ talagang nanatiling matindi. Hanggang dulo talagang naipanalo at dahil doon nakuha niya yung kanyang GM norm. Ang nangyari lang kasi, last round po, natable ang laro. Kung nanalo last round si MJ, baka champion pa siya eh. No? Anyway, pakita ko po yung standing ng torneo. Ito po. Ito po yung standing after round 10. Naka 7.5 po sa MJ. Tayo sila nung nag-second, natalo pa siya sa tiebreak. Dikit na dikit yung tiebreak nila. Ewan ko saan tinay ito. Bayan, pareho-pareho sila ng tiebreak eh. Tapos si Boris Savchenko ang nag-champion with 8 points kasi nanalo siya last round. Ang nangyari kasi sa last round, leading si MJ, nasa board 2 siya eh. Pareho sila mga 7 points eh. Nanalo po itong Boris dito sa taas. Si MJ, natabla naman siya sa kalaban niya. Yan po yung nangyari. So, overall performance si MJ, napakaganda dahil ayan po yung kanyang performance rating niya, 2,600. Oh. Diba? Mga tinalo niya, oh. Tabla sa mga GM, may tinalo din siya GM. Oh. May mga tabla siya sa ibang GM. May talo lang siya isa dito sa GM na to. Pero nakabawi siya pagkatapos matalo, 3 sunod na panalo.
And tinabla niya nga yung last round. Ayan po ang nangyari kay MJ. Nakakatuwa, no? So, abangan niyo po yung mga susunod ko pang video wherein marami po akong Pilipino na i-analyze yung game nila, yung mga interesting game nila. Abangan niyo din po yung Biyaherong Chess App. Palabas na. Isang linggo na lang. Nasa Play Store na po ito. Abangan niyo po, napakaganda ng mga ginawa naming update. Muli, ito po yung Coach Free the Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you sa support. God bless, guys. That little mouse, 'cause I'm an albatross.